Confirm kung saan si Tisoy kahapon bagong movie ng Dongyan, Kathden na ba ang susunod? Naku po, exciting nito mga kasembreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram. May pinost siya dito na may kasama siyang hindi ko lang alam kung part ito ng pagbibuild ng kanyang house or paggagawa ng design mga kasembreros sa kanyang dito bahay or mansion. Sabi niya dito sa caption is good job, tapos yung isa naman bad job. Ang kulit mga kasembres. Okay, baka part ito ng production ng Love Siargao mga kasembreros, no? And by the way, medyo na late ako ng pag-upload kasi lumindol dito sa amin. Tapos ay nag-brown out mga kasembreros, na pasensya na po kung medyo na late po tayo mga kasembreros sa pag-upload ng ating mga Kathden items. So yun po, no. Baka ito ay part ng ng production nga ng Love Siargao mga kasembreros. Tapos isa sa mga items din natin, no, itong pinost ni Alden na kanyang frutas endorsement mga kasembreros. So, parang nakikita siya siguro dito, no, at part ng kanyang pag-promote ng kanyang frutas na in-endorse nga mga kasembreros. Hello po, Alden Richards, nasabi niya dito. Tapos, yung picture or, stand din ni Alden sa frutas nga mga kasembreros, no. So, ito po ay, dito, part ng kanyang pag-promote ng kanyang brand endorsement. So yun po. Tapos speaking of brand endorsement, pinost din ito ni Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram, yung kanyang pasabog niya ito sa sa Sunday mga kasembreros. Hindi, nakita niya pala ito nung Sunday, no, kahapon mga kasembreros, habang siya po ay dito siguro nagbabiyahe, no. Tapos nakita niya dito sa mga billboards niya, no, mga kasembreros sa daan. So Alden Richards 02 on the way to my Sunday manifestation. So yung mga pictures dito ay may video, may special and clear basis, at saka yung bench niya mga kasembreros. So pwede rin pwedeng pang kanyang team ng A-Team Unity ang dito sa mga pictures nito, tapos ni-repost ni Alden sa kanyang Instagram. So pwede rin pong ganoon mga kasembreros. Tapos speaking of A-Team ay pakinggan natin ito mamaya, no. May mensahe, no, touching message ulit si Alden mga kasembreros. So a Sunday message from Alden. So nagpapasalamat siya sa pag-support ng A-Team mga kasembreros dun sa Sparkle Run, na kahit sobrang aga daw yung pagising ay palong-palo pa rin yung energy ng A-Team sa pag-support din sa Stars on the Floor, Pedal Power, at saka sabi niya dito ay see you sa mga next commitments mga kasembreros. So ito pa yata yung time na papunta siya or bumabiyahe sa kanyang OWA na event mga kasembreros kahapon, Sunday, kasi naka-sweater pa siya dito na white mga kasembreros. So may pa-flying kiss si Soiti sa kanyang A-Team community mga kasembreros. So yun po. Tapos wait, sige, ito muna mga kasembreros, no. May isang video na pinost dito kay Alden doon sa ito ang cute nito mga kasembreros ng caption, kasi akala nila parang ikikiss daw ni Lola or ni nanay mga kasembreros si Alden. So parang parang nagkailangan bigla mga kasembreros na, no, akala niya ikikiss ni nanay si Alden. So hug lang pala siya or beso-beso mga kasembreros after ng pagpa-picture nga ni nanay, no, mga kasembreros. So mabenta si Phenomenal Box Office Cinema King, lalong-lalo na po sa mga lola, sa mga nanay mga kasembreros. So ito pa yung time ng kanyang pedal power, no, kahapon sa sa may SM City Care sa Marikina City mga kasembreros.
So, which is, alam natin na no? More than 800 cyclists or bikers, mga kasumberos, ang nagtipon-tipon doon para sa event na ito, no? In celebration of World Biking Day, mga kasumberos. Tapos si Mami Min, may pinost din siya, no? So, hindi pa pala tapos yung kanyang pinost about sa kanilang getaway or bakasyon, mga kasumberos. So, ito naman ay part din ng Life Recently in Angkla, mga kasambreros. So, yung Angkla yata na ito ay part ng Palawan pa rin, no, mga kasambreros. So, andito of course na Baby Kiona. Ang ano ko, parang hindi talaga kasama si Kath, no? Parang exclusive ito sa mga nanay din at friends ni na mga kasambreros. So, ang cute lang at saka syempre sobrang sayang-saya ang mga nanay dito, mga kasambreros, no? So, ito po ay getaway nila, mga kasambreros. So, Angkla, no, mga kasambreros, ang ano dito. Sa Angkla, parang part nito ng Palawan yata, no? So, after nung sa, ano nga ba yung isa? Sa, dito, Arayat, hindi Arayat yun eh. Parang basta nakaraan, sumaliban sa Isla Amara, tapos yung sa isa pa, tapos itong Angkla, mga kasambreros. So, sobrang tuwang-tuwa sila, mga kasambreros. Tapos, pinost din ni Mami Min itong parang endorser na rin si, si Lexine, mga kasambreros. So, pinost ito, parang may pinopost or may pinopromote dito si si Lexine, mga kasos, different frame, different vibe, no, sabi niya dito, mga kasambreros. So, ang pangalan niya dito ay, saan yung niya? So, parang siya, mga glasses din po, mga kasambreros. So, white shade, black shade, brown shade, mga kasambreros. So, parang naging kakompetensya na siya ni tita niya Lexine, tita niya Kath, mga kasambreros, no, sa pag-promote. Hindi ko na alam kung siya yung kinuha na dito na parang brand endorser nito, mga kasambreros. So, capture memories from lenses, no, sabi dito ni Lexine, mga kasambreros. Tapos may nabalitaan ako, parang in-unfollow ni Lexine si Daniel Padilla, no, something like that, no, mga kasambreros. So, siguro nakamove on na rin, no, ang mga tao, mga kasambreros, especially sina Mama Min, no, kasi alam natin na may Kyla Estrada na, si Soy Team, si Daniel Padilla, mga kasambreros, no. So, yun po. Tapos, next video natin, or next item, si Alden, of course, ay pinagkaguluhan dun sa OWA, no. So, bago yung kanyang speech ay ang tawag dito, nagpa-picture yung mga nanay, yung mga fans, mga kasambreros, doon sa event na parang backstage ito, mga kasambreros. So, ang dami nagkakamera sa kanya. Tapos, yung nag-speak siya, mga kasambreros, sa OWA, no, mga kasambreros. So, ang daming ganap talaga ni Alden, no, mga ka-fanatics. So, talagang kaliwat kanan ang kanyang ganap. Tapos, pinost pala dito yung picture ni Alden 1 hour ago ni Hecate Nix, no. Ito yung sasabi ko na na parang siya, parang fan yata ni, hindi ko alam kung fan siya ni Kailin Alcantara or ni Nadine Lustre pala. 1 hour ago, no, with Alden Richards and Nadine Lustre during Love Siargao and taping days. Credit kay Broccoli Lalala, no. So ito siya, mga kasama. Parang nagpa-picture si Nadine at Alden dito sa isang fan or isang crew yata ito sa cottage doon, no, mga kasambreros, na kung saan ay nag-taping nga si Jao at si Cara. So, yun po, no. Pero parang na-flash ko na itong nakaraan, pero parang ibang angulo at ibang tao ito, mga kasambreros, at saka iba yung suot nila dito, no, mga kasambreros. So, pero yun, talagang of course ay part ito ng kanilang Love Siargao taping days, mga kasambreros. Tapos, confirmed may pinost si Alden dito na picture sa kanilang Love Siargao, mga kasambreros, no. So, confirmed, parang yung naisip ko doon sa may nasabi kong
umuwi kahapon or kagabi. Hindi pala siya parang umuwi, no? Parang ginawa pala niya dito ay or ang ginawa nila dito ay kumain sila. No, ito yung nakita kong venue na mga kasembreros nung yung finlash ko kagabi. Nasabi ko ay umuwi siya saglit sa Laguna. Pero naisip ko ang mga future posts kasi ni Alden ay tulad nitong isa, no, na nasa kainan sila, no, kasama ang Love Siargao team. So parang siguro nainggit siya kasi nung nakaraan ay wala siya sa dito sa outing or parang night out mga kasembreros na kumain sila mga kasembreros. So confirm pala, no, after siguro ito ng dito ng OWA event ni Alden mga kasembreros. So dito yata siya pumunta or tumungo, no, para sila ay kumain kasama si Nadine, si sino yung isa dito, hindi ko makakilala yung iba mga kasembreros. So parang si Nadine yung kilala ko, tapos yung isa yung kasama nila si Hecate, ito yung director nila mga kasembreros, nakalimutan ko yung pangalan nila yan. So iba pala, si Twinnie, iba pala yun mga kasembreros. So ito ay part ng kanilang team din po, no, sa or cast sa Love Siargao. So yung naka-black dito na lalaki, yung nasa unahan na may salamin, ito pala yung kasama niya kanina, no, na nagpa-picture sila, yung una kong na-flash mga kasembreros. So tama nga, part siya ng Love Siargao na production mga kasembreros or staff. So yun po, no, na-confirm din natin. So siguro nainggit si Alden noong nakaraan na kayo lang kumain at sa labas, no, yung pinost nga natin, tapos siningit niya at saka inedit yung kanyang picture mga kasembreros na kunwari yan doon sa dito sa may kainan kasama ang ibang team, sila Kylie. Si Kylie naman yung wala ngayon, si Kylie at saka sina Adrian Lindayag, no, at saka sina Gablagman naman yung wala dito mga kasembreros. Nevertheless, ay enjoy sila ng mga kasembreros dito. Tapos, isa sa mga major items natin. So, nagulat ang lahat nyo nung nagkaroon ng new movie alert ang ABS-CBN at Star Cinema mga kasembreros with GMA na yung Dongyan, no, nagkaroon ng or magkakaroon ng movie mga kasembreros na kung saan ay lumipad sila sa saan nga itong kanilang pelikula mga kasembreros, no. So basta yung title nila ay Remember, no, ganoon siya mga kasi parang mahilig sila sa R, no. Kasi yung dati nilang pelikula Rewind, tapos ngayon ay Remember naman mga kasembreros. So yon dito ay parang papunta sila sa 2026. Yung director nila dito ay si May Cruz Alviar, tapos Beloved Superstars and Real Bowser. So yan mga kasembreros, so new movie alert. So ang pinost dito ng Star Cinema na magkakaroon nga ng pelikula ang Dongyan. So di ba dati yung Rewind nila ay 2024, 2023 na parang something like that mga kasembreros. Tapos after nun ay cast din na ulit yung nagkaroon ng movie mga kasembreros with Star Cinema. So parang naisip ko, yung parang na to, parang sign na to na after ng Dongyan, Kathden na naman. So pag ito na-break ang record ng Kathden na 1.6 billion mga kasembreros, no, talagang naisip ko talaga na susunod na ang Kathden sa pelikula na gagawan ulit ng ABS-CBN Star Cinema mga kasembreros at saka ng Genie Pictures. Kasi yun yung pattern no, para maagaw ulit yung corona. So kung nalagpasan nila itong 1.6 billion mga kasembreros ng Dongyan, ay gagawa ulit ang Kathden, no, para malagpasan at ma-break ulit ang record ng Dongyan, ganon. So talagang tayo ang nagmando. Pero yun kasi nakita kong pattern mga kasembreros na, pero kayo kung ano yung nakita niyong pattern na bago ang kasi diba dati Dongyan naagaw nila yung corona ng Hello Love Goodbye na the highest grossing Filipino film of all time. So tapos isang taon lang yun ang tinagal nun, tapos naagaw ulit ng Hello Love Again, no, ng Kathden mga kasembreros kasi nagkaroon nga sila ng pelikula. So yun parang 1 year nga lang yun mga kasembreros na naging highest grossing Filipino film of all time ang Rewind ng Dongyan. So yun, pero abangan natin, no, ang mga susunod na pangyayari kasi
no one expected no na Dongyan ako gagawa ulit ng pelikula sa Star Cinema at ABS-CBN. So parang collaboration na talaga kami mga kasembreros ang labanan sa mundo ng showbiz, no? Wala nang network war talaga. So abang-abang tayo sa mga pasabog kasi ito pasabog talaga ito. Wala talaga na-expect mga kasembreros na kasi GMA, di ba? Tapos sa Star Cinema, so wala talaga nag-expect na mangyayari ito. So nevertheless, ay abang-abang tayo mga kasembreros. So sa mga pictures na ito ay nagre-ready, no? Siguro nasa venue na sila mga kasembreros. Nakalimutan kung anong lugar, parang Canada rin ba 'yon yung kanilang gagawa ng movie mga kasembreros. Pero 'yun, basta lalabas sila ng bansa o nasa ibang bansa na sila ngayon mga kasembreros. Para mag-tape ng kanilang movie na Remember. So Rewind, Remember. So parang sequel, baka sequel no, pero malamang hindi mga kasembreros. Tapos next item natin, gagawin ko itong last items no. So nag-post dito kasi balik eskwela ngayon no, June mga kasembreros. Balik eskwela na yung mga bata. So dito ay nag-post ng naka-uniform si Alden mga kasembreros. So Crestmont University ang pangalan ng kanyang ID dito mga kasembreros no, na estudyante pa si Phenomenal Box Office Cinema King. So bagay naman sa kanya maging estudyante no, kasi mukhang bata pa siya dito. Hindi ko na alam kung ano ba to, Twin Academy no, something like that pa niya. So throwback lang kasi ang pictures na ito So pero yan, sobrang igop-igop no, at saka sobrang bagay mga kasembreros ng estudyante si Phenomenal Box Office Cinema King kahit na trentahin na mga kasembreros. Pero dito sa picture na ito ay siguro mga 20 plus na mga kasembreros. So yun po, 20 plus or 19 or something like that. Hindi, 20 kasi parang nag-start siya 19 no? 19 or 18. No? So yun siya mga kasembreros. Tapos, sorry, last item pala natin ito, no? Ang prayer ni Alden or panalangin niya for today mga kasembreros. So pinost niya ito kagabi, ngayon po natin nasama no. Sabi ni Alden, Dear God, thank you that you are the way maker. When there seemed to be no way, you made one. When I felt like I couldn't keep going, you gave me strength. When it looked like the end, you reminded me that with you, there's always more ahead. You've carried me through storms I thought would break me and turned hopeless moments into testimonies. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? No, sabi niya ito sa Jeremiah chapter 32 verse 7. Help me to keep trusting you when the path ahead looks uncertain. You've never failed me before, and I know you never will. No, in Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Paps Alden. Maraming salamat sa reminder ng salitang ito mga kasembreros, no? At saka of course kay Phenomenal Box Office Cinema King. Alright, so yan lang actually no, sa ating Kathleen items. I-play ko po ito mga videos ni Alden mga kasembreros at saka of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. And to my AT, maraming salamat for always being there to support me. Number one sa Sparkle Run. Kahit sobrang aga nyung nagising, palong-palong pa rin yung energy nyo sa Stars on the Floor, of course, and also sa Pedal Power. So, hope to see more of you guys in our future commitments. Ingat kayo palagi, and blessed Sunday to everyone. See you guys soon. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Ang Halaga sa Gawa. Galatians chapter 4 verse 18, But it is good to be zealous in a good thing always, but not only when I am present with you. So ito mga kasembreros, ang meaning po ng zealous ay you are really passionate, you are enthusiastic mga kasembreros, you are eager to support a person, a cause, or ideal, or advocacy mga kasembreros. Kung pa naging masipag, no, naging matulungin ka mga kasembreros sa interest
ng kung ano ang kung mapapinaniwalaan mo sa buhay mga kasembreros. Especially, in-stress dito ni Apostle Paul yung mabuti. Nasabi nito, but it is good to be zealous in a good thing always. So parati yun mga kasembreros. Kung gumawa tayo ng mabuti parati. Gumawa tayo ng tama mga parati. Gumawa tayo ng makatarungan parati. So parang ito yung gustong sabihin ni Apostol Pablo sa mga Galatians mga kasembreros and sa atin din po na mga anak ng Diyos mga kasembreros. So naranasan nyo na ba yung parang gumagawa kayo ng parang naging masipag kayo, naging diligent kayo, you're always passionate with what you do, pero wala nangyayari. Let's say, matagal ka sa kumpanya, let's say 10 years, 15 years, 5 years for example, tapos parang gusto ma-promote, pero hindi ka pa rin na-promote mga kasembreros. So, maaring wala pa yung tamang time na binigay sa'yo ni Lord o parang nakaset, no, naka-schedule para sa'yo na ma-promote for example, no? Sa akin dati ganun eh. Nung ako nasa kumpanya, I was aiming to become a trainer, no, mga kasembreros. Pero hindi agad yun nangyari. Kasi parang may iba na promote. Pero nung pangalawa, no, sa awa ng Diyos ay tayo na po yung na-promote mga kasembreros. So, yun po, no, talagang may perfect timing ang Diyos mga kasembreros. Pero yun nga, no, kasi nagsulo na ako na content creator ngayon, wala na ako sa kumpanya. Kasi maraming reasons mga kasembreros. Unang-una, kailangan tulungan ko si nanay dito sa bahay. Kasi kapag content creator, kahawak mo oras mo no? Tapos may alagain kaming lolo na 93 years old, tapos yung special child ko na kapatid. Tapos parang napagod na ako sa mga protocols. Kasi diba sa kumpanya, kailangan workflow, ang ganito dapat yung mechanics, ang ganito dapat. So parang naisip ko na God really made a way mga kasembreros para ako pa makauwi dito and maging full-time na content creator. Full-time na content creator mga kasembreros. So talagang amazing si Lord sa aking buhay. So I can definitely attest, no, sa kabutihan at gaano ka-wonderful and supercalifragilisticexpialidocious ni Lord mga kasembreros sa aking buhay. So yun po, no, talagang dumadating talaga sa time na napagod na ako sa ganito. So kailangan mag-try ka ng something new mga kasembreros. Mahirap. Dahil ako po ay dumating dito talaga mahirap kasi hindi ako lumaki dito sa side ni nanay eh. Doon ako lumaki sa Sultan Kudarat sa side ni tatay ko. So doon ako pinanganak, doon ako graduate ng college. So nung graduate ako, dumiretso din ako sa Maynila. No, kung kaya sabi ko parang ang hirap kung wala kang ganong kaibigan, yung mga pinsan mo na naiilan, tapos hindi pa ganong close. Pero yun, mahirap sa umpisa, mahirap. Yung beginning talaga mahirap mga kasembreros. So si Lord lang yung hindi nahirapan nung in the beginning He created the heavens and the earth. No, He created the light, the darkness, no, mga kasembreros, the night and day. Yung mga vegetation and so on, alam natin yung days of creation, no? Siya lang yung hindi nahirapan because salita lang no? Talagang hindi nagbuhat si Lord ng kamay para mag-build, para magpanday o parang gumawa ng ganito o yung mga bundok, yung mga dagat, yung mga hayop, so hindi po, it's just a matter of words mga kasembreros ay nagkatotoo lahat ng kanyang sinabi. So ganun po ka-powerful ang Diyos mga kasembreros. So sa atin kasi we need to work, no? Ganoon po siya mga kasembreros. So ang Diyos po natin ay pinapahalagahan niya. Yes, ito yung sinasabi natin na ang halaga sa gawa. May halaga yung ating mga gawa mga kasembreros. Huwag nating isipin na yung ating mga ginagawa mabuti or tama mga kasembreros, especially kapag tumutulong tayo sa mga ating kapatiran sa simbahan or sa ating pamilya. Huwag nating isipin na walang silbi or hindi naka-record yun mga kasembreros, kung kaya may halaga sa gawa. So every time na tayo po ay zealous, no, kung passionate at saka yung tao kasi pag gumagawa dapat masaya no. May mga tao naman gumagawa pero hindi masaya. So dapat doon tayo sa enthusiastic, no, at saka happy pa rin at zealous mga kasembreros every time we do our thing. And especially no, yung paglilingkod sa Panginoon, dapat hindi tayo napipilitan lang mga kasembreros. Now, we love what we do because we love God and because He first loved us mga kasembreros. So, ganoon po siya. May mga tao kasi napipilitan lang, napipilitan mag-Bible study, napipilitan manalangin, napipilitan na gumawa ng kalooban ng Diyos or ng kanyang activities para sa Panginoon. So, hindi po ganoon, no? Mga kasembreros, dapat ay zealous tayo sa paggawa kasi may halaga ang ating ginagawa mga kasembreros. So, do you feel more loved by God because He makes much of you or because at great cost to Himself, He frees you to enjoy making much of Him forever? So, ang question dito, malalim ito mga kasembreros
nafe-feel ba natin yung pagmamahal ng Diyos because gumagawa tayo para sa Kanya or dahil ito sa Kanyang binayaran sa krus, mga kasambreros, at pinalaya tayo, no, ni Lord Jesus Christ at ini-enjoy natin yung paggawa or paglilingkod sa Panginoon forever. So ganoon bagay ba? Kasi may mga times na parang I don't feel loved, no, parang hindi ako mahal dito, parang hindi ako mahal ng magulang ko, asawa, kapatid, and so on, no, hindi ako mahal ng, parang we are longing for love, mga kasambreros. And yet, no, sabi dito ay huwag nating iasa, huwag nating idepende, mga kasambreros, yung ating yung ating worth, yung ating emotion, no, sa sa tao. Kasi mafe-fail tayo, no, kung ma-disappoint talaga tayo, mga kasambreros. Pero iasa natin sa Diyos because kung binigyan niya tayo ng worth, no, sa krus pa lang nang pinadala niya si Lord Jesus Christ para sa atin, mga kasambreros, ay sobra-sobra pa yung kanyang binigay na worth, mga kasambreros. The point of that question is to expose the deepest foundation of our happiness, whether it is ourselves or God. So ano yung foundation ng happiness natin? Ano yung nakapagpapasaya sa atin? Pamilya ba natin? Asawa, anak, magulang, kapatid, or so on? O yung ating followers sa social media? Ako minsan talaga nakaisip ako ng gano'n na, Lord, ang tagal-tagal ko na mag-vlog, parang wala pa ring million views yung aking Facebook, no? Sa TikTok marami akong million views pero sa Facebook, kasi sa Facebook hindi ka ma-monetize kung yun nga, no, konti lang yung views, mga kasambreros. So may mga times din naman na tawag dito na sige lang, ano lang, kasi passion ko to, no, yung paggagawa ng trivia or paggaya kay Kuya Kim, mga kasambreros, yung pagbabahagi ng kaalaman. So talagang passion ko ito, mga kasambreros. Kung kaya tawag dito, hindi napapagod man ako at times, pero napapatuloy because I enjoy and I'm happy what I do, mga kasambreros. And of course, yung salita ng Panginoon, ito yung pinaka-purpose ko, no, maibahagi ang salita ng Panginoon in whatever way I can. So ganun po siya. Kasi you can share, iba-ibang klaseng pag-share, mga kasambreros. You can you can do PowerPoint, you can do explain, you can do kagaya ng Joros, no, at saka ng ibang mga vloggers na mga Christian, mga kasambreros, nag-share sila ng gospel online. So ganun siya. Is the deepest basis of our joy God's greatness or our greatness? So yun siya, na magkaiba ito. Yung basis ba or pinagmumulan ng ating greatest joy, ng ating kaligayahan, ay yung kadakilaan ng Diyos or ang ating kadakilaan? So grabe, no? Kasi minsan kapag naawa ka sa sarili mo, for example, tapos parang puro bad news na naririnig ko, so parang wala na bang kasi nakabase, no, dapat wag nating ibase yung ating joy, yung ating fulfillment sa circumstance natin or sa ating sarili mismo, because we fail at times. Now, we disappoint at times, we displease sometimes, ng mga kasambreros. And yun nga, no, we are subject to flaws and errors kasi tayo mga kasambreros, we're not perfect. Only God is perfect. That is why we trust God more than ourselves or any other people. Am I more satisfied praising Him or being praised? Ito, napakano ito, mga kasambreros. Kasi di ba yung minsan nag-share ako ng mga mahabang salita sa social media, sa aking vlogs, mga kasambreros. Sabi ko, Lord, kunin mo lahat ng papuri, kunin mo lahat ng appreciation at saka yung pag-praise, no, ng mga taong ito, kasi hindi ako karapat-dapat. But I thank those people na, grabe, alam mo yung mahabang salitang yan, no, pinakamahabang scientific name, pinakamahabang word sa English dictionary. So parang ganoon ba, mga kasambreros, no? Pero yun nga, no, talagang binibigay ko at binabalik ang papuri, mga kasambreros, sa Panginoon. So doon kasi nasa-satisfy natin yung ating sarili, and God is being also glorified, mga kasambreros, if we are satisfied in Him all the time. Am I God-centered because of His surpassing value, or am I God-centered because He highlights my surpassing value? Would it be heaven to me to see God or to be God? So parang gano'n, kasi minsan naging Diyos na tayo, you know, tayo nagmamando, tayo yung ito dapat yan ko, so parang gano'n siya, mga kasunod. They make much of you but for no good purpose. They want to shut you out that you may make much of them. It is always good to be made much of for a good purpose, and not only when I am present with you. So ito yung sasabi ni Apostol Pablo dito na parang parang maselang kayo or parang nasatisfy kayo or gumagawa kayo zealously kapag present ako. Pero dapat hindi, no? Kasi ang Diyos natin ang yung mag-evaluate. Siya yung magre-reward, siya yung magpapunish, siya yung mag-evaluate sa atin, mga kasambreros.
They eagerly seek you, not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them. But it is good always to be eagerly sought in a commendable manner, and not only when I am present with you. So yun siya, no? May mga times naman na nakaka-add ng value at saka motivation kapag sasabi ng mata na, grabe, ganyan, so the best, ganyan, so salamat sa information, salamat sa trivia, so salamat sa kalaman. So, nakaka-motivate din yan mga kasama. In one way ng Panginoon na tayo po na-appreciate. Pero when it comes to giving glory, utang natin ang ating kaalaman, utang natin ang ating kalakasan, yung ating skill, yung ating talent, yung ating buhay mga kasama sa Panginoon. That is why all glory and honor belongs to God. Yun ang parati kong sinasabi. So sabi nga, huwag kang magtira sa akin, Lord, ng glory. Huwag kang magtira ng kung ano-ano, Lord, kasi lahat ay utang ko sa iyo. No, yun ang parati kong sinasabi mga kasimero sa Panginoon. But of course, no, all glory, no, pag pinasalamatan tayo, ay ibalik natin sa Panginoon yung pasasalamat at papuri mga kasembreros. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kasipagan sa paggawa because may halaga ang gawa natin mga kasembreros sa Diyos when it comes to giving glory and doing good mga kasembreros for His purpose and glorification. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you all.